Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. And sa video ito, pag-usapan natin ngayon yung naganap na Best Import and Best Player Awardee kagabi para sa 50th season ng PBA Commissioner's Cup. Kasi maraming nagtatanong, especially dito sa Best Import, bakit wala daw yung pangalan ni Ball sa candidate and bakit hindi si Ball yung nanalo instead of Justin Brownlee. So, eto guys, nandito yung tally sheet ng Best Player at saka Best Import Awardee kagabi. So, yung Best Player at saka Best Import kasi mga bayo, magkaiba siya ng mechanics or rules. Ayan, para maging candidate kayo doon sa dalawang award na yon. So, dito sa Best Player, wala naman masyadong issue dito. Okay, actually sa totoo lang ang naglalaban lang talaga dito is either Robert Bolick or RJ Abarientos. Pero nagkaroon lang ng issue kasi kung titignan mo yung stat sheet, kung stats lang yung pagbabasihan, dito kasi sa BPC, ang pagbabasihan kasi dito is buong season talaga. So either pasok yung team mo sa elimination, playoffs, or hanggang elimination lang yung team mo, pwede mapasok bilang candidate ng best player of the conference basta mataas yung stats mo sa buong season. So, nagkaroon lang dito ng konting issue kasi yung stats, kung titignan mo, kung stats lang yung pagbabasihan, tatanggalin yung media and yung player votes, lamang si Robert Bolick compare kay RJ Abarientos. Okay, kung sa buong stats lang yung pagbabasihan. So, kung stats lang yung pagbabasihan, dapat best player of the conference si Robert Bolick talaga over RJ Abarientos. Pero since meron niyang media and player votes, doon nadali. Yan. Sensya na medyo mayubo pa tayo, no? Doon nadali si Robert Bolick. So, karamihan kasi dito sa media, yung media votes, medyo may pagkabias din to kasi karamihan dyan maka-Hinebra. So, pag pasok yung Mahinebra player na pasok sa Best Import at saka Best Player of Award, automatic halos lahat ng media bias talaga sa Hinebra. So, ang makita nyo, ang laki ng agwat ng media votes ni Bolick at saka ni Abarientos, Yan, yung player votes, pwede pa, okay lang yan. So, marami din kasi nasasuggest na dapat tanggalin tong media kasi sobrang bias din yung mga bumuboto dito sa media. Ayan. Pero, ganun talaga. Ito talaga si Bolick parating na sisilat pag best player na talaga, no? Ang kulang lang talaga dito kay Bolick is makaabot siguro ng finals. Yan. Para talaga solidong panalo siya ng best player award. Yan. Pero hanggat hindi siya nakakaabot ng finals, mas tingin ko mukhang malabo pang mangyaring makasungkit siya ng best player. Okay? Baka next season kung papalit siya ng team, TNT, posible pwede na siya. Mas posibleng makahakot na siya ng best player awardee dyan. Okay, ngayon dito naman tayo sa best import. Ito talaga yung may issue, yung pinagdiribatihan ng fans, kung bakit wala si Bol. So, ako kahit kahapon, nung nilabas yung mga candidates, nagulat din ako kasi bakit nandyan si Macolo at saka si Gardner, yung import ng Meralco sa candidates. So, hindi man lang kasama kahit si Cady Lalin man lang sana. Okay? So, tinignan ko ulit yung rules and mechanics ng best import. Okay, kung paano nga ba nila tinitignan yung candidates doon, bakit hindi kasama si Bol. So, para pala dito sa best import awardee, para maging candidate ka, dapat pasok yung team mo and ikaw ay naglalaro mismo mula semifinals. And kung pasok yung team mo sa finals, mas maganda. Okay? And yung stats na kinocompute dito guys is hindi buong season, kundi stats lang ng semifinals hanggang finals. Okay, so kung mapapansin ninyo, kung titignan ninyo yung stats ni Chris Macolo at Justin Brownlee, sobrang dikit. Okay, ayan. So bakit dumikit yan? Hindi naman naglaro ng elimination round si Chris Macolo. So doon na nga pumapasok yung computation nila ng stats, isimula lang ng semifinals hanggang finals.
Okay? Ngayon, bakit wala si Bolbol sa candidate? Nakapasok naman siya ng semifinals katulad ni Jalen Johnson. Okay? So, oo, nakapasok nga si Bolbol ng semifinals. Pero, ayon sa rules kasi ng best import nila, dapat yung present or current import na naglaro sa semifinals yung magiging candidate sa best import. So, ibig sabihin, pag na-injured ka, yung pumalit sa'yo, yun yung magiging candidate bilang best import. So, ganun yung nangyari kay Bolbol. So, kahit na gaano kaganda yung stats ni Bolbol noong buong season, okay, pero na-injured naman siya, hindi siya kasama sa candidate. Si Chris Macolo yung kumuha ng spot niya bilang candidate na best import. Kasi, sa totoo lang talaga, no, kung hindi na-injured si Bolbol, naglalaro pa siya hanggang ngayon, definitely si Bolbol yung magiging best import instead of Justin Brownlee. Okay? Kahit na sabihin natin may media and player votes, sigurado mahahakot yan ni Bolbol lahat kung hindi lang siya na-injured. Pero since hindi nga na-injured nga si Bol, automatic yung second best import yung magiging best import of the conference, which is si Justin Brownlee. So, ganun yung nangyari. Medyo malas lang talaga dito si Bol, ano? And I think siguro dapat baguhin ng PBA yung rules nila regarding dito sa best import awardee, ano? Kasi dapat same lang din yung mechanics ito sa best player, eh. Dapat buong season din yung stats na tinitignan, and dapat tanggalin nila yung rules na pag na-injured, hindi na siya pwedeng maging candidate. Ayan. So, ganun siya guys kung bakit hindi si Bolbol yung naging best import and bakit hindi siya naging candidate. So, yun ang mga bay. Maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo ito.